Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1821, Kabanata 1830. Kabanata 1821. Pagkatapos mapadpad ang apat sa lungsod, pumasok ulit sila sa isang restoran, ngunit pagkapasok, nagulat sina Yehan at ang iba pa dahil kahit maraming bisita, wala namang masiglang eksena. Tahimik ang mga restoran. Mga Ginoo, ano po ang inyong kailangan? Isang tagapaglingkod ang lumapit kina Yehan at nagtanong. Ilang banga ng alak at ilang masasarap na pagkain. Walang pakialam na sabi ni Yehan, ngunit ang mga mata niya ay nakatingin sa tahimik at medyo bonggang restoran na ito. Sa lahat ng oras, ang restoran ay palaging naging lugar ng pagtitipon para sa mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay upang mag-usap tungkol sa mga henyo at bayani ng mundo, at ito ay masigla. Tingnan ninyo roon. Ang mga mata ni Daotong ay napunta sa isang direksyon sa oras na ito, mayroong dalawang mesa ng mga mandirigma na nakasuot ng uniforming damit, may 8 tao sa kabuuan, at ang mga nakapalibot na mata ay paminsan-minsan silang tinitingnan. Mayroong isang disenyo ng 6 na bituin na nakaberde sa mga damit, isang disenyo na nakita na ni Yehan noon. Sa oras na ito, sa ilalim ng tahimik na mga mata ng restoran, ang dalawang mesa ay tumayo at umalis sa restoran, at ang taong nanguna ay isang nakakatakot na kataas-taasang makapangyarihan. Hi! Ang mga taong ito mula sa angkan ng Zin ay sa wakas umalis na. Narinig ko na hindi maganda ang kalagayan ng mga tao sa angkan ng Zin kamakailan, ngunit hindi ninyo dapat silang lapastanganan. Ang mga tao sa restoran ay nakahinga ng maluwag. Ayos! Kumunat ang noo ni Yehan. Sa kanyang kaalaman, ang nakakatakot na babaeng si Venerable Yin Yang ay nagmula sa angkan ng Zin, at ang kanyang katayuan ay hindi mababa. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yehan ang pangalang angkan ng Zin. Kung si Gu Jianxi man o si Yao Fengtian, higit sa isang beses na binanggit nila ang pangalan ng puwersang ito sa harap ni Yehan, at sila ay lubhang natatakot dito sa kanilang mga salita. Bukod dito, ang nakakatakot na babaeng si Venerable Yin Yang ay mula sa angkan, at siya rin ang prinsesa ng angkan ng Zin, ang kanyang katayuan ay hindi mababa. Nakita na rin ni Yehan ang 6 na bituing disenyo sa mga mandirigma ng angkan noon sa Yin Yang Underground Palace. Noon, hindi alam ni Yehan kung ano ang kinakatawan ng disenyo na ito, ngunit ngayon ay tila ang 6 na bituing disenyo na ito ay kumakatawan sa angkan. Gayunpaman, ang angkan ng Zin ay nasa Tianshu Domain, kaya sina Venerable Yin Yang at Yan Yulan ay dapat na nagmula sa Yaoguang Domain. Nang maisip ito, gamaan ang loob ni Yehan, at hindi na masyadong nag-isip sa kanyang puso, ngunit ayaw pa rin ni Yehan na makasalubong ang nakakatakot na babaeng ito, si Venerable Yin Yang. Pinuprotektahan siya ng demonyong emperador na ito, hindi man lang siya makakalaban sa isang makapangyarihang pagbuo. Kung gustong salakayin ni Venerable Yin Yang si Yehan dito, kung gayon ang kalagayan ni Yehan ay tiyak na magiging lubhang mapanganib. Narinig ko na si Wangki Moki Roxy, ang natitirang henyo ng angkan ng Zin noon, ay bumalik na, at pinaponte pa nito ang mga ninuno ng angkan ng Zin na pumunta mismo. Gayunpaman, kung sakaling bumalik si Roxy, hindi pa rin alam kung naroon pa ang kanyang nakakatakot na talento. Bukod dito, ang kanyang pagbabalik ay nakaapekto rin sa interes ng maraming tao sa angkan, ngunit ang mga ninuno ng angkan ay nasa panig niya, at ang iba ay wala silang magagawa. Hehe, hindi lang si Wangki Roxy ang bumalik. Hindi ba ang anak ng patriarka ng Qin na pinalaya sa bahay ng angkan ng Qin at pinalayas mula sa rehiyon ng Tianshu ay bumalik din 6 na buwan na ang nakakaraan? Binata ng angkan ng Qin, ang sabi-sabi ay nagkaroon ng kaguluhan sa martial arts tea party noon, iniwan ang kanyang asawa at pinatay ang kanyang kapatid, sinaksak pa nga si Wanchi Roxy, isang henyo ng angkan, nabulag ng espada, nasira ang kalahati ng kanyang mukha, at tumakas mula sa rehiyon ng Tianshu na si Qin Wudao. Siya nga, ang angkan ng Qin ay itinuturing na isang nangungunang kapangyarihan sa rehiyon ng Tianshu. Ang kasal sa angkan ng Zin noon ay tulad ng kasal sa pagitan ng Yaoqi Palace at ng 12 palasyo ng Chenkun ngayon. Ito ay orihinal na isang magandang bagay, ngunit hindi namin alam kung bakit biglang nagalit si Qin Wudao sa martial arts tea party,
at ginawa niya ang gawaing pag-iwan sa kanyang asawa at pagpatay sa kanyang kapatid, na ginagawang parehong angkan ng Qin at ang angkan ng Xin ay isang katatawanan ng rehiyon ng Tianshu. Siyempre hindi namin alam ang tungkol dito sa mga tagalabas, ngunit kung pag-uusapan, ang anak ng patriarka ng Qin ay isang napakamakapangyarihang henyo sa rehiyon ng Tianshu noon, at siya ay sikat pa nga sa 4 na banal na rehiyon. Sa murang edad, naunawaan na niya ang kanyang sarili. Kung hindi dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang katawan ng Taoismo, noon, maaaring pinangunahan niya ang angkan ng Qin sa isang mas mataas na posisyon ngayon. Nang marinig ang mga pag-uusap mula sa paligid, kumunot ang noo ni Yehan. Ang guro pala ay mula sa angkan ng Qin. Nakita na ni Yehan ang grupong ito sa mapa, ngunit hindi niya ito ikinonekta kay Qin Wu Dao. Tinitingnan din ni Dao Tong at ang iba pa si Yehan. Alam nilang lahat na si Yehan ay alagad ni Qin Wu Dao. Si Wan Qiruoxi, siya dapat si Venerable Yin Yang. Pumikit si Yehan. Wala pang alam si Yehan tungkol sa alitan sa pagitan ni Venerable Yin Yang at Qin Wu Dao hanggang ngayon, ngunit saan nagmula ang ganitong uri ng alitan? Ano ang kaugnayan nito sa sinaunang master ng espada? Hindi pa alam ni Yehan. Yehan, ano ang iyong mga plano? Tanong ni Dao Tong. Makinig muna sa sasabihin nila. Nakikinig ng mabuti si Yehan. Dahil si Qin Wu Dao ay nasa rehiyon ng Tianshu, natural na gusto siyang makita ni Yehan, ngunit gusto munang malaman ni Yehan kung ano ang nangyari dito. Kuwit-kuwit, ito rin ay nasa kaluwalhatian. Kahit na si Qin Wu Dao ay isang mainit na henyo sa rehiyon ng Tianshu noon, nawala ang kanyang katawan ng Taoismo, at nawala ang kanyang talento. Ngayon na siya ay bumalik na, narinig ko na gusto niyang bumalik sa angkan ng Qin, ngunit siya ay inilagay ng angkan ng Qin. Pababa sa bundok ng mga espada at dagat ng apoy, ang mga insektong uhaw sa dugo, at ang array na sumisira ng kaluluwa, maliban kung malalampasan ni Qin Wu Dao ang 3 paghihirap na ito, magkakaroon siya ng pagkakataong bumalik sa angkan ng Qin. Hehe, pinalayas na siya ng angkan ng Qin mula sa rehiyon ng Tianshu, at ngayon na siya ay bumalik na, ang angkan ng Qin ay lubhang mahabagin dahil hindi nila siya ibinigay sa angkan. Ang 3 pangunahing paghihirap ay napakahirap sa kanyang kasalukuyang lakas. Tama iyan. Narinig ko na si Qin Wu Dao ay sumusubok na masira ang mga hadlang sa nakalipas na 6 na buwan, ngunit hindi siya nagtagumpay kahit isang beses. Kung magpapatuloy ito, maaari siyang mamatay dito. Hindi ko talaga alam kung bakit siya gaanong determinado na bumalik sa angkan ng Qin. Kabanata 1822. Mahirap sabihin. 500 taon na ang nakalipas simula sa umpisa, at ngayon ay babalik siya para sa pakinabang o katanyagan, hindi malalaman ng mga tagalabas. Ngayon na bumalik si Wan Qiruoxi, hindi ko alam kung anong desisyon ang gagawin niya sa harap ng dating taong ito. Sa sandaling ito, ang mga kilay ni Yehan ay nakakunot na. Sa nakalipas na 6 na buwan, si Qin Wu Dao ay nagmamadaling dumaan sa mga bundok ng espada at dagat ng apoy, mga insektong uhaw sa dugo, at mga porma sayon na sumisira ng kaluluwa. Gaya ng sinasabi ng pangalan, tiyak na hindi ito madaling gawain. Nang makita ang unti-unting pagkunot ng noo ni Yehan, hindi nagsalita sina Dao Tong at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Yehan at nagsabi, pumunta muna tayo sa angkan ng Qin. Kahit na ang angkan ng Qin at ang palasyo ng Yaoqi ay hindi magkapareho ng ruta, hindi ito magtatagal sa atin. Ang guro ay nasa panganib, kaya kailangan kong pumunta. Sige, susundan ka namin ng 3. Tumanggo ang 3 ni Dao Tong. Pagkatapos nito, ang 3 sa kanila ay nagmadaling kumain ng kaunting pagkain at umalis sa restoran. Si Qin Wu Dao ay naghihirap, at wala na sa mood si Yehan na bisitahin ang malawak na lupain ng rehiyon ng Tianshu. Walang pagkaantala. Para kay Qin Wu Dao, isang guro, palagi ang nararamdaman ni Yehan na siya ay napaka-misteryoso, at siya ay kalmado at mahinahon kapag nakakaharap ng anumang bagay, na parang walang anumang bagay sa mundong ito na karapat-dapat sa kanyang pagkagulat. Gayunpaman, matapos malaman ang nakaraan ni Qin Wu Dao, nalaman ni Yehan kung saan nagmula ang likas na ugali ni Qin Wu Dao. Ang pinakamainit na henyo sa rehiyon ng Tianshu noon, na sikat sa 4 na banal na rehiyon, ay nakapag-aral na sa murang edad. Mula lamang sa mga salitang ito, malalaman ni Yehan kung gaano kalaki ang posisyon ni Qin Wu Dao sa rehiyon ng Tianshu noon. Ang dating nasa mataas na lugar ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Sa domain ng Tianshu, siya ay tiyak na isang nakakatakot at makapangyarihang tao na may malaking reputasyon. Guro, simula nang umalis ka, bakit ka babalik?
Tinitigan ni Yehan ang langit sa kanyang harapan, at bumantong hininga sa kanyang puso, kung si Qin Wu daw ay gumugol ng nakalipas na 6 na buwan sa pagtakbo sa tinatawag na mga bundok ng espada at dagat ng apoy, mga insektong uhaw sa dugo, at mga pormasayon na sumisira ng kaluluwa, kung gayon ay tiyak na nakaranas siya ng maraming paghihirap sa nakalipas na 6 na buwan. At si Venerable Yin Yang, iyon ay, si Wan Qiroxi ay bumalik na rin mula sa kaharian ng Yaguang, hahanapin ba niya si Qin Wu daw upang maghaiganti sa kanyang nakaraan? Ang mga kaisipang ito ay dumaan sa isipan ni Yehan, at biglang nadama ni Yehan na ang kalagayan ni Qin Wu daw ay naging mas mapanganib sa dilim. Ang angkan ng Qin at ang angkan ng Xin ay parehong nasa rehiyon ng Tianshu. Sa rehiyon ng Tianshu, ang dalawang pangunahing lahi na ito ay masasabing mga Panginoon ng isang panig. Ang mga angkan ay kasing lakas ng mga ulap, at ang mga henyo ay lumilitaw ng marami. Gayunpaman, ang angkan ng Qin at ang angkan ng Xin ay hindi ang sinaunang 12 angkan, ang 12 sinaunang lahi ay makapangyarihang mga lahi na minana libu-libong taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, ang mga angkan ng Qin at Xin ay umiral sa rehiyon ng Tianshu ng mas mababa sa 10,000 taon. Gayunpaman, ang mga kapangyarihan na maaaring maging isang lahi, ay mayroon ng mga malalakas na emperador ng langit sa kanilang kasaysayan, at ang mga inapo ng angkan ay may lahat ng dugo ng emperador ng langit. Ang ganitong uri ng dugo ay hindi na maihahambing sa mga mortal, kaya ang mga puwersang ito ay maaaring maging mga lahi. Sa kasaysayan ng angkan ng Qin at angkan ng Xin, mayroong mga malalakas na emperador ng langit, kaya si Qin Wu daw ay may dugo ng emperador ng langit sa kanyang katawan. Nang una niyang makita si Qin Wu daw, ipinakita ni Suzaku kay Qin Wu daw na dala niya ang dugo ng emperador ng langit. Ito ay dahil si Yehan noon ay bulag pa sa mundong ito, at hindi alam kung ano ang kinakatawan ng dugo ng emperador ng langit. Si Qin Wu daw ay may dugo ng emperador ng langit, at siya pa rin ang panganay na anak ng angkan ng Qin. Siya ay may talento at masama. Kung walang pagbabago sa nakaraan, ang kanyang kinabukasan ay tiyak na ang pagkuha ng lahat sa buong angkan ng Qin at pag-angkin ng isang mataas na posisyon. Isang linggo pagkatapos, ayon sa direksyon na ipinahiwatig sa mapa, sina Yehan at ang iba pa ay nakarating na sa sakop ng impluwensya ng angkan ng Qin. Ang angkan ng Qin ay matatagpuan sa silangan ng rehiyon ng Tianshu. Sa direksyong ito, ang ilang mga nangungunang puwersa tulad ng angkan ng Qin, angkan ng Xin, ang Rashomon, at ang bundok ng banal na espada ay magkakasamang umiiral. Siyempre, sa ilalim nila, mayroong daan-daang malalaki at maliliit na puwersa. Huwag maliitin ang mga puwersang ito, malaki man o maliit, sa kanila, mayroong kahit na mga immortal na makapangyarihan na lubhang makapangyarihan. Tungkol naman sa kung anong uri ng mga malalakas na tao ang nasa mga nangungunang puwersang iyon ay lampas sa kakayahan ni Yehan na hulaan. Mas malayo pa ang angkan ng Qin, Yehan, dapat ba tayong maghanda? Sa itaas ng isang kawalan, ang 4 na mga figure ay nagmamaneho na parang isang bug zone ng hangin, at ang mga salita ng daan ay ipinasa sa itaas ng kawalan. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, hindi, kung ang guro ay nasa tunay na panganib, walang silbi para sa atin ang maghanda kapag nakaharap sa angkan ng Qin. Maghihintay tayo hanggang sa angkan ng Qin. Sa ngayon, sina Yehan at ang iba pa ay hindi kalayuan sa angkan ng Qin. Sa loob ng sakop ng impluwensya ng angkan ng Qin, maraming mga mandirigma at ito ay lubhang masigla at maunlad. Gayunpaman, sa tirahan ng angkan ng Qin, isang lubhang malupit na eksena ang nagaganap. Ang angkan ng Qin ay matatagpuan sa tuktok ng isang banal na bundok. Ang dahilan kung bakit ito tinatawag na banal na bundok ay dahil ang bundok kung saan matatagpuan ang angkan ng Qin ay ang ulo ng ugat ng dragon. Kung walang sakuna, ang pag-unlad ng mga tao ng Qin ay tiyak na magiging maayos at magtatagal magpakailanman. Kabanata 1823. Sa paligid ng tuktok ng banal na bundok ng angkan ng Qin, may 3 taluktok. Ang 3 taluktok na ito ay konektado ng mga cable na bakal. Sa ibaba ng mga taluktok ay isang bangin. Pagtingin mula sa itaas, nagbibigay ito sa mga tao ng isang napaka-nakasisilaw na pakiramdam. Ang ilang mga taluktok na ito ay konektado, at ang lugar na ito ay isang ipinagbabawal na lugar na may mahigpit na depensa. Ang sino mang gustong pumunta sa angkan ng Qin ay maaari lamang maglakad sa tulay na kedena na nag-uugnay sa 3 taluktok na ito at pumasok sa banal na bundok ng angkan ng Qin. Sa sandaling ito, sa ikalawang taluktok ng bundok, may mga nakakatakot na makamandag na insekto sa buong bundok. Sa ilalim ng bundok, mayroon pa ring patuloy na agos ng mga makamandag na insekto na umaakyat sa pader ng bundok, siksik na sumasakop sa buong bundok, na mukhang lubhang nakakatakot.
Ang bawat isa sa mga makamandag na insekto na ito ay kasing laki ng isang kamao na may itim na katawan at hugis na parang alakdan. Ito ay mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan. 10 uhaw sa dugo na makamandag na alakdan ay maaaring sumipsip ng lahat ng dugo sa katawan ng isang tagasanay sa isang iglap. At sa oras na ito, sa bundok na puno ng mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan, ang katawan ng isang lalaki ay natatakpan na ng mga sugat. Sa isang sulyap, ito ay nakakagulat. Kasama sa mga sugat na ito ang mga sugat ng kutsilyo, mga sugat ng espada, at ang mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan. Kinagat ng alakdan ang sugat at maging ang balat at laman ay natanggal sa ilang lugar. Ang mga mata ng taong ito ay maulap ngunit malinaw. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Ang kanyang matangkad at tuwid na katawan ay parang isang bundok na hindi maaaring mabuwal, mapagmataas at walang pakialam. Gayunpaman, sa kabila nito, ang aura sa kanyang katawan ay naging lubhang mahina, ang kanyang mga labi ay naging itim, at mayroong isang ulap ng itim na hangin na mahina sa itaas ng selyadong bulwagan, at ang laso ng uhaw sa dugo na alakdan ay sumalakay sa kanyang mga laman loob. Kung ikukumpara sa dati, ang kanyang katawan ay naging mas payat, natitira na lamang ang isang payat na katawan, at siya ay babagsak kapag hinaipa ng hangin, na parang mawawalan siya ng langis anumang oras, at malulunok ng mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga damit sa katawan ni Chin Woo daw ay napyunit, at ang mga mantsa ng dugo ay natuyo at namuo. Sa ngayon, wala na siya sa kalmado at walang kapantay na aura ng nakaraan. Naamoy ng mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan ang amoy ng dugo, at silang lahat ay mabangis na sumugod patungo sa posisyon ni Chin Woo daw. Ang mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan ay pinalibutan si Chin Woo daw ng layer-layer, na parang maliliit na burol. Sa kanila, si Chin Woo daw ay may hawak na espada, patuloy itong sumasayaw. Gayunpaman, ang kanyang bilis ng pag-uyog ng espada ay napakabagal, hindi gaanong mabilis kaysa sa isang ordinaryong tao, dahil sa sandaling ito, ang paglilinang ni Chin Woo daw ay ganap na nakakulong, at ang kanyang mga kasanayan ay medyo mas masigla lamang kaysa sa mga ordinaryong tao. Maaaring lumaban sa daan-daang libong uhaw sa dugo na makamandag na alakdan. Sa kawalan na hindi kalayuan, may mga tagasanay na nanunood. Simula nang bumalik si Chin Woo daw dito 6 na buwan na ang nakakaraan at nasira ang 3 antas na ito, ang mga tagasanay ay nagtitipon sa paligid ng angkan ng Chin halos araw-araw. Gamit ang lakas ng mga ordinaryong tao, mas mahirap masira ang 3 antas na ito kaysa umakyat sa langit. Si Chin Woo daw ay nagsusumikap ng 6 na buwan, ngunit hindi pa siya nakapasok sa ikatlong antas. Ang unang antas, ang bundok ng mga espada at ang dagat ng apoy, at ang ikalawang antas, ang mga insektong uhaw sa dugo, ay lubhang mahirap. Natatakot ako na si Chin Woo daw ay nagsumikap ng 10,000 beses sa nakalipas na 6 na buwan. Ang langis ay nauubos na at ang ilawan ay natutuyo na, at tiyak na mamamatay siya sa pormasayo na pumapatay ng kaluluwa sa panahong iyon. Sa nakapalibot na mundo, may mga tinig ng pag-uusap, at lahat ng mga mata ay nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na napapalibutan ng maraming nakakatakot na uhaw sa dugo na makamandag na alakdan sa taluktok ng bundok. Kasing kaawa-awa nito, si Chin Woo daw ay marahil ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na subukan. Napakahirap para kay Chin Woo daw na masira ang daan-daang libong uhaw sa dugo na insekto na may katawan ng mortal. Sa kanyang paglalakad, ang mga nakakatakot na makamandag na insekto ay nagtambak na parang burol, hindi niya sila kayang patayin lahat, at hindi niya sila kayang maalis. Sa sandaling ito, sa ilalim ng titig ng mga tagasanay sa malayong langit, ang matangkad at tuwid na katawan ni Chin Woo daw ay unti-unting yumuko, nakaluhod sa tuktok ng bundok na may hawak na espada, isang ekspresyon ng pagod ang sumilay sa kanyang matatalas na mga mata na parang espada siya ay pagod na pagod, gusto na lamang niyang matulog. Pero, hindi niya kaya. Sa paligid niya, ang siksik na mga insektong uhaw sa dugo ay mabangis na sumusugod patungo sa kanyang posisyon, sinusubukang lumunin ang kanyang laman at dugo. Sa oras na ito, si Nayehan at ang iba pa ay nakarating na sa taluktok ng bundok na hindi kalayuan sa angkan ng Chin, at mula sa malayo, nakita na ni Yehan ang pagod na figure na nakaluhod sa tuktok ng bundok. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yehan ang isang kaawa-awang Chin Woo daw. Mahirap para sa kanya na isipin kung ano ang naranasan ni Chin Woo daw sa nakalipas na 6 na buwan. Mahal na emperador, ang mga mata ni na Daotong at Xiao Yuangang ay nakatitig. Sa kanilang alaala, si Emperador Chin Woo daw ay palaging may ugali at nakatayo sa isang mataas na lugar. May matalas na mata na parang nakakaunawa sa mundo, hindi nagugulat sa pabor o kahihiyan, kailan.
Si Emperador Qin Wu daw ay magiging ganito kaawa-awa. Guro, sa sandaling ito, habang tinitingnan ang pagod na figure na malapit ng gumuho, ang mga mata ni Ye Han ay sumabog sa nakakagulat na galit at hangarin na pumatay, na parang ang hangarin na pumatay ay malapit ng bawain ng mundo. Maliit na makamandag na insekto, naglakas loob na saktan ng aking guro, patayin mo. Sa isang iglap ng kumalat ang nakakagulat na hangarin na pumatay, isang walang kapantay na liwanag ng espada ang sumabog mula sa katawan ni Ye Han, dala ang mabaliw na hangarin na pumatay, at sumugod patungo sa mga insektong uhaw sa dugo sa lahat ng dako sa tuktok ng bundok. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpahirap sa mga taong nasa paligid nila na makapag-react, at ang figure at liwanag ng espada ay dumating sa harap nila. Boom! Kaagad, sa paligid ng taluktok ng bundok, isang nakakatakot na maskara ay biglang lumitaw, at ang espada ni Ye Han ay tumama dito, na nagdulot ng isang nakakatakot na puwersa ng pagkabigla, na nagdulot kay Ye Han na magsuka ng dugo at lumipad paatras. Sino ang naglakas loob na maging mapagmataas sa aking angkan ng Qin? Kabanata 1824. Sa isang iglap, isang nakakatakot na tinig ang nagmula sa tuktok ng banal na bundok, at pagkatapos, isang serye ng makapangyarihang mga figure ang lumitaw, hindi pinapansin ang nakapalibot na mundo, at may isang walang kapantay na pagkamaharlika at kapalaluan sa mga mata na iyon. Sa mga taluktok sa paligid ng tuktok ng banal na bundok ng angkan ng Qin, mayroong isang nakakatakot na porma sayon. Nang ang pag-atake ni Ye Han ay tumama sa maskara na lumitaw, ito ay agad na nabangga pabalik. Ang nakakatakot na pagkabangga ay nasaktan pa nga si Ye Han sa isang iglap. Bilang nangungunang kapangyarihan sa rehiyon ng Tianshu, ang angkan ng Qin ay hindi maaaring bantayan ng mga porma sayon sa kanilang mga kampo. Sa kabutihang palad, ang pag-atake ni Ye Han ay hindi masyadong malakas laban sa mga porma sayon. Kung hindi, sa sandaling maisaaktibo ang buong porma sayon, ang ganoong uri ng puwersa ng pagkabigla ay maaaring sapat na upang mapuksa si Ye Han. Sa kawalan, ang bibig ni Ye Han ay may mantsa ng dugo, at siya ay mabangis na umatras. Sa oras na ito, sa tuktok ng banal na bundok, sa garrison ng angkan ng Qin, mayroon ding mga makapangyarihang figure na lumitaw. May isang umaatake sa porma sayon ng garrison ng angkan ng Qin, na natural na nagpaalerto sa malalakas na angkan ng Qin. Ang mga titig na iyon ay nag-scan sa mundo, at ang pagkamaharlika at kapalaluan sa mga mata ay likas na nasa kanila. Bilang isang puwersa na may mahabang kasaysayan, palagi silang may mataas na tingin. Ang mga tao mula sa angkan ng Qin ay lumitaw na. Nang makita ang mga figurang sunod-sunod na lumitaw, lahat ng mga tagasanay sa malayong langit ay tumitig sa kanila. Sino ang batang iyon? Paano niya nagawang atakihin ang porma sayon ng angkan ng Qin, huwag mamatay? Kapag ang porma sayon ng angkan ng Qin ay gumagana, ang pagkamatay nito ay lubhang makapangyarihan. Kapag ang isang taong may mahinang lakas ay nakaharap sa porma sayon ng angkan ng Qin, tiyak na mawawalan sila ng buhay. Sa sandaling ito, maraming tao rin ang tumitig kay Ye Han. Ang pag-atake ni Ye Han sa porma sayon ng angkan ng Qin ay napakabilis na marami sa kanila ay hindi nakapag-react. Junior, ikaw ay mapagmataas sa aming angkan ng Qin. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, huwag mong isiping makaalis sa lugar na ito. Sa tuktok ng banal na bundok, ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin ay walang pakialam na tumitig kay Ye Han, na may aura ng kataas-taasang karangalan, na parang sila ang mga pinuno ng mundo. Kung ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa angkan ng Qin, ito ay magiging isang sakuna. Sa kawalan, sina Ye Han at Dao Tong ay magkasama. Huminga siya ng malalim, at ang kapangyarihan ng buhay sa kanyang katawan ay umikot, na nagpapahintulot sa kanya na gumaling mula sa kanyang mga sugat sa isang iglap. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ye Han ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin. Ang kanyang titig ay nahulog na kay Qin Wu daw, na nakaluhod sa tuktok ng bundok mukhang lubhang kaawa-awa. Sa sandaling ito, si Qin Wu daw ay nahirapang tumayo na may hawak na espada, ang mga nakakatakot na uhaw sa dugo na insekto ay mabangis na sumugod sa ilalim ng kanyang mga paa, kinakagat ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagkita ang mga mata ng magguro at mag-aaral. Si Qin Wu daw ay may mapait na ngiti na sumilay sa kanyang maulap at malinaw na mga mata. Natapos siya sa isang kaawa-awang paraan sa harap ng kanyang alagad. May 5 damdamin sa kanyang puso bilang isang guro. Ang dahilan kung bakit siya determinado na bumalik sa angkan ng Qin ay dahil alam niya na ang kanyang alagad ay nangangailangan ng isang mas malakas na tagapagtanggol upang protektahan siya. Ang angkan ng Qin ang kanyang tanging pagpipilian. Kapag ang pisikal na anyo ni Ye Han ay mailantad sa hinaharap, walang nakakaalam kung gaano karaming problema ang magaganap.
Bago iyon, ang paghahanap ng isang malakas na tagapagtanggol para kay Yehan ang tanging magagawa ni Qin Wu daw. Nang makita si Yehan, parang nakita niya ang kanyang sarili noon. Hindi niya hinayaang masira muli ang isang napakalaking talento. Higit pa rito, ang napakalaking talento na ito ay ang kanyang alagad at ang kanyang tanging pinakapinagmamalaking alagad. Sa mundong ito sa hinaharap, ang kanyang alagad ay tiyak na inaasahang maging isa sa mga pinuno. Guro, ang alagad ay huli na at nagdulot sa iyo ng paghihirap. Nanginginig ang katawan ni Yehan, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay parang mga espada, at isang nakakagulat na hangarin na pumatay ay hindi mapigil ang sumabog muli mula sa kanyang katawan. Ang sitwasyon na kinakaharap ni Qin Wu daw ngayon ay nagpaparamdam sa kanya na gusto niyang sirain ang angkan ng Qin. Ang tunog ng "guro" ay nagulat sa mga taga-sanay sa mundong ito, kasama na ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin, na kumunot din ng noo. Ang junior na iyon ay alagad pala ni Qin Wu daw. Hindi mo dapat nagawa ito ng napaaga. Ang Yao Guangyo ay ang larangan ng digmaan para sa iyo upang maasa, at dito ay isang mundong kumakain ng mga tao. Bago ka magkaroon ng ganap na lakas, dapat kang magpakumbaba at magtago. Tila hindi mo sinunod ang aking mga salita. Isang malalim at malutong na tinig ang ipinadala mula sa tuktok ng bundok at mayroong isang pakiramdam ng pagsaway sa tinig na iyon. Palaging umaasa si Qin Wu daw na si Yehan ay magpakumbaba, ngunit ginawa ni Yehan ang kabaligtaran. Maaaring tawaging nakakagulat. Mali ka, guro, lahat ng malalakas na tao sa kasaysayan, kailangan nilang lumaban sa kanilang daan palabas ng libu-libong dugo upang maging isang malakas na tao, nakatayo sa tuktok ng mundo. Ang aking paraan ay tiyak na hindi mapagpakumbaba. Ang paghihirap ay isang hakbang lamang ng alagad na batong hakbang. Isang araw ay ipapakilala ko sa buong mundo na ako, si Yehan, ay ang iyong alagad, Qin Wu daw. Ang tinig ni Yehan ay puno ng sigasig, at ang kanyang mga mata na parang espada ay may nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban. Si Yehan ay hindi kailanman natakot sa mga pagsubok. Hindi siya natatakot sa nagbabantang kamatayan, ngunit sa isang ordinaryong buhay. Isang komplikadong ekspresyon ang sumilay sa mga mata ni Qin Wu daw, kinagat niya ang kanyang labi, ngunit walang sinabi, "Bata, kung ang iyong pisikal na anyo ay mailantad, natatakot ako na ito ay haantong sa isang sakuna." Sa sandaling ito, tiningnan ni Yehan ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin, at ang kanyang mga mata na parang espada ay nahulog sa kanila na parang matalas na espada. Naglakad siya pasulong sa kawalan at malakas na nagsabi, "Qin Wu daw, ang aking guro." Nang makita ito, ang tatlo ni Daotong ay naglakad din pasulong, nakatayo kasama si Yehan, at ang aura ng puwersa ng halos supremo ay kumalat mula sa tatlo sa kanila. Ang tatlo sa amin ay hindi karapat-dapat na maging mga alagad ni Qin Wu daw, ngunit nais kong sundan ang kanyang mga alagad magpakailanman. Ang tinig ni Daotong ay walang pakialam. Si Emperador Qin Wu daw ang taong pinakaigagalang niya sa kanyang puso. Ngayon, kailangan nilang tumayo sa likuran niya at ipaalam sa mga tao ng angkan ng Qin. Kahit na sila ay mga halos supremo na mga binata, hindi sila karapat-dapat na maging mga alagad ni Qin Wu daw. Kabanata 1825. Nang makita ang eksena, ang mga mata sa buong mundo ay nagulat, ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin ay kumunat ang noo, at ang tatlong halos supremo na mga binata, ang ganitong uri ng talento ay maituturing na nangungunang antas sa kanilang angkan ng Qin. May isang lumang kasabihan, isang araw ay guro at habang buhay ay ama, ang mga utang ng ama ay binabayaran ng anak, at ang mga pagkakamaling pinakawalan ng aking guro, ako, bilang isang alagad, ay babayaran. Angkan ng Qin, naglakas loob ka bang sumang-ayon? Ang titig ni Yehan ay kasing lamig ng isang espada, at papalapit siya sa mga makapangyarihang tao ng angkan ng Qin sa tuktok ng banal na bundok. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Qin Wu daw, paano niya kaya masisira ang hadlang? Nang makita si Qin Wu daw na naghihirap dito, ang pagpapahirap na ito ay tumagal ng kalahating taon. Ngayon na siya ay isang alagad, paano kaya hahayaan ni Yehan ang kanyang guro na patuloy na tiisin ang di makataong pagpapahirap na ito? Junior, sa tingin ko ay hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan. Ang malakas na tao ng angkan ng Qin ay tumawa, at nagsabi, walang sinuman sa angkang ito ang nakapasa sa parusang itinakda ng aming angkan ng Qin, ngunit gusto mo ikaw ay tinuruan bilang isang guro, at para sa isang taong nagpapahalaga sa pag-ibig at katwiran, kami, ang angkan ng Qin, ay handang tulungan ka. Yehan, umatras ka. Ang mga salita ng malakas na tao ng angkan ng Qin ay nagpabago sa ekspresyon ni Qin Wu daw. Hindi siya nakapasa sa tatlong pagsubok sa loob ng kalahating taon.
Ang mga taong hindi nakaranas ng pagpapahirap dito ay hindi makakaunawa. Guro, maliban na lang kung susuko ka sa pagsira sa hadlang at susunod sa akin, kung hindi, ang alagad ay tiyak na hindi ka hahayaang maghirap dito. Ang dapat mong gawin at ang utang na dapat mong bayaran, hayaan mong gawin ito ng alagad para sa iyo. Nanginginig ang katawan ni Yehan, at ang kanyang mga paa ay naglakad sa kawalan. Kung walang malakas na lakas, hindi niya kayang labanan ang angkan ng Qin. Sa ngayon, si Qin Wu daw ay walang magawa kundi tulungan siya na nag-iiwan kay Yehan na walang magawa. Ang panonood kay Qin Wu daw na naghihirap, hindi niya kaya. Noon ay ang guro ang dumating upang protektahan siya, ngunit ngayon, siya naman ang magpoprotekta sa guro. Nang marinig ito, ang kutis ni Qin Wu daw ay lubhang nagbago. Pinili niyang dumaan sa pintuan, at walang posibilidad na umatras. Maliban na lang kung dumaan siya dito, o mamatay dito, ay walang ganap na posibilidad na umatras. Kahit na gusto niyang umatras, ang angkan ng Qin ay hindi papayag. Hayop, hindi mo magagawa ang aking trabaho para sa akin, lumayas ka. Ang tinig ni Qin Wu daw ay malamig at mahigpit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapuot. Si Yehan ay hindi dapat mahuli dito tulad niya. Kapag hindi siya nakapasa, walang posibilidad na makalabas. Hindi pinansin ni Yehan ang mga salita ni Qin Wu daw, at tumingin sa malalakas na angkan ng Qin, buksan ang porma sayon. Nang marinig ito, ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin ay nagtinginan, at pagkatapos ay tahimik silang tumango. Dahil hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan, kung gayon ay mamamatay ka sa loob. Isang malakas na tao mula sa angkan ng Qin ang malamig na umungol, ipaalam sa angkan na isaaktibo ang porma sayon. Nang marinig ito, ilang malalakas na tao ang unti-unting umalis. Ang batang ito ay talagang gustong masira ang mga hadlang. Kahit si Qin Wu daw ay nabigo na maipasa ang 3 hadlang matapos magsikap ng kalahating taon. Kung papasok siya, talagang mamamatay siya. Gayunpaman, ang batang ito ay medyo mapagmahal at matuwid. Para kay Qin Wu daw, isang guro, inilagay niya ang kanyang buhay at kamatayan sa gilid. Kahit na si Qin Wu daw ay nalito noon, ang alagad na ito ay tinanggap siya ng mabuti. Habang tinitingnan ang binata na nakatalikod sa lahat, kahit na maraming tao ang may pagsang-ayon sa kanilang mga mata, hindi nila sinang-ayunan ang kanyang mga aksyon. Kung papasok sila, hindi na nila makontrol ang kanilang sariling buhay at kamatayan. Ako ay tinuruan ng isang guro, at ang utang ng ama ay binabayaran ng anak, kaya ang utang ng ama ay binabayaran ng anak. Kaya mo bang bayaran ang utang na mayroon siya? Bigla, isang lubhang walang pakialam na tinig ang nagmula sa malayong langit, at ang tinig na iyon ay naglalaman ng isang malakas na masamang espiritu at nakakagulat na sama ng loob. Nang marinig ito, maraming tao ang tumingin, kasama na ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin sa tuktok ng banal na bundok. Sa sandaling ito, sa malayo, isang grupo ng mga taga-sanay na nakasuot ng puting damit ay naglalakad sa kawalan. Sa grupo ng mga kampo, mayroong isang lubhang nakakatakot na aura ng mga makapangyarihan. Ang ganitong uri ng hininga ay ang makapangyarihan ng kaharian ng immortal, at higit pa sa isang tao. Ang mga tao mula sa angkan ng Zin. Nang makita ang grupong iyon ng mga taong naglalakad sa kawalan, lahat ng mga mata mula sa langit at lupa ay tumitig sa kanila. Ang angkan ng Zin ay parehong pag-iral tulad ng angkan ng Qin. Mayroong hindi mabilang na mga henyo. At sa sandaling ito, sa angkang iyon, bukod sa 3 immortal, mayroon ding ilang mga batang henyo na sumusunod sa kanila. Ang mga batang henyo na ito ay pantay na makapangyarihan at may awtoridad. Ang babaeng iyon ay dapat na ang prinsesa ng angkan ng Zin noon, ang kasintahan ni Qin Wu daw, si Wan Qiroxi. Siya nga, ang sabi-sabi ay bumalik siya sa rehiyon ng Tianzhou ilang panahon na ang nakakaraan, at natanggap ang suporta ng mga ninuno ng angkan. Pagkatapos ng lahat, si Wan Qiroxi ay kasing talentado ni Qin Wu daw sa rehiyon ng Tianzhou noon, at siya ay lubhang nakasisilaw. Ngayon na siya ay bumalik na, kung ang angkan ay nilinang, isang nangungunang makapangyarihan ay tiyak na lilito sa angkan sa hinaharap. Maraming tao ang tumitig sa babae sa gitna, siya ay si Venerable Yin Yang, ngunit sa sandaling ito, binago ni Venerable Yin Yang ang itim na damit na mukhang malungkot sa simula, at nakasuot ng puting damit ng angkan, at iyon ay isinuot sa itim na belo ng sombrero ng kawayan sa tuktok ng ulo ay tinanggal din. Sa halip, isang pilak na maskara ang sumasakop sa kalahati ng kanyang mukha, at ang kalahati ng kanyang mukha ay nagsiwalat ng isang makinis na kutis na parang jade, mula sa magandang tulay ng ilong at manipis na mga labi mula sa itaas, makikita na si Venerable Yin Yang ay tiyak na isang bihirang kagandahan. Kabanata 1826.
Nakasuot siya ng puting damit, isang pilak na maskara, at 3,000 hibla ng buhok na umihip sa hangin. Ang kanyang buong pagkatao ay hindi gaanong malungkot kaysa dati, at may sariwang ugali. Sa tabi ni Juan Quiroxi, sumusunod din si Yan Yulan. Bilang tanging alagad ni Juan Quiroxi, ang katayuan ni Yan Yulan sa angkan ay pambihira na rin ngayon, at ang mga mapagkukunang nakukuha niya ay kapareho ng mga nangungunang henyo ng angkan. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, ang paglilinang ni Yan Yulan ay tiyak na magiging mas malakas ng paunti-unti. Lumingon si Yehan at tiningnan ang hindi pamilyar ngunit pamilyar na tao, ang kanyang tinig ay puno ng pagiging mahigpit, at sinabi, ang ilan sa mga utang ng guro bilang isang alagad ay kaya kong bayaran, at ang ilan ay hindi. Isa na iyon, kung dumating ka rito upang makita ang mga biro sa pagitan ng aking guro at alagad, kung gayon ay nakita mo na ito. Gusto kong makita kung paano mamamatay ang iyong guro at alagad dito. Bata, hindi kita pinatay sa domain ng Yaoguang. Hindi iyon dahil hindi ako naglakas loob. Sa domain ng Tianshu, mas madali para sa akin na patayin ka. Malamig na umungol si Juan Quiroxi, ang kanyang mga mata ay nahulog sa lubhang kaawa, awang Chin Wu daw sa tuktok ng bundok, isang pares ng manipis na labi ang gumuhit ng isang malupit na ngiti. Ang taong ito ay matagal nang nawala ang estilo ng nakaraan, at ang kasalukuyang karanasan at kapalaran ay nagparamdam sa kanya ng lubos na ginhawa. Chin Wu daw, kailan mo ba naisip na ang iyong unang araw bilang isang marangal na angkan ng Chin ay magtatapos sa ganito? Ang dapat kong bayaran sa iyo, babayaran ko ito kung mamamatay ako. Kung mamamatay ako, mabubuhay ako sa aking susunod na buhay. Isang buntong hininga ang nagmula sa bibig ni Chin Wu daw. Pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan, unti-unti niyang napagtanto na gumawa nga siya ng ilang maling bagay at nakasakit ng ilang taong hindi mabuti. Ang taong dapat saktan, sa huli, ang sinumang nakikinabang ng labis ay maaaring ang pagsasabuatan sa likod ng mga eksena. Ang tinig ni Chin Wu daw ay naging lubhang mahina, at ang mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan na sumusugod sa paligid ay kinakagat ang kanyang laman at dugo. Ngayon, wala na siyang lakas upang kumapit pa. Sa oras na ito, sa tuktok ng banal na bundok, isang malambing na kampana ang tumunog, na nag-ugong sa buong nakapalibot na mundo, at pagkatapos, nang mahulog ang kampana, ang mga figure ay lumitaw muli sa tuktok ng banal na bundok. Gayon din, ang pormasayo na sumasakop sa nakapalibot na mundo ay unti-unting nawala sa oras na ito. Ang mga alagad ni Chin Wu daw, na nagdala sa guro upang dumaan sa pintuan, ay kumalat na sa mga tainga ng maraming tao sa angkan ng Chin sa isang maikling panahon. Bukod dito, ang pagdating ng mga malalakas na tao mula sa angkan ng Jin ay nakakuha na rin ng atensyon ng mga malalakas na tao mula sa angkan ng Chin. Hehe, kami, ang angkan ng Chin, ay nagagalak sa pagdating ng mga kaibigan mula sa angkan ng Jin. Sa tuktok ng banal na bundok, isang matandang lalaki ang yumuko sa mga malalakas na tao ng angkan mula sa malayo, at nagsabi ng may ngiti, maraming malalakas na tao sa likod ng matandang lalaking ito, lahat sila ay nasa kaharian ng immortalidad, at mayroon din silang dinastiyang Qin. Ang mga batang henyo ng pangkat etniko ay nasa kanila, na nakatingin sa mundong ito mula sa malayo. Ang mga kaibigan ng angkan ng Qin ay malugod. Sabi ng malakas na tao ng angkan ng Jin sa isang neutral na tono. Simula nang mangyari ang mga pangyayari noon, ang relasyon sa pagitan ng dalawang angkan ay naging medyo matigas. Ang kawalang interes ng angkan ng Jin ay hindi pinansin ng mga malalakas na tao ng angkan ng Qin. Ang nangyari noon ay talagang kasalanan ng angkan ng Qin at may utang sa angkan ng Jin. Habang tinitingnan ang malalakas na angkan ng Qin na lumitaw sa tuktok ng banal na bundok, huminga ng malalim si Yehan, at hindi niya mapigil ang mahigpit na ikuyom muli ang kanyang mga kamao. Sa maikling panahong ito, hindi bababa sa 5 immortal mula sa angkan ng Qin ang lumitaw malakas, at maraming supremo, at ilang mga binata na halos supremo. Ang ganitong uri ng malakas na tao na basta na lang lumalabas ay talagang nagparamdam sa mga tao ng kaunting kawalan ng lakas. Bukod dito, ito ay tiyak na ang tuktok lamang ng iceberg ng angkan ng Qin. Ang kapangyarihan ng buong angkan ng Qin ay tiyak na mas malakas kaysa dito. Gamit ito bilang paghahambing, gaano karaming makapangyarihang pag-iral ang magkakaroon sa buong malawak na domain ng Tianshu. Ito ay isang hindi na maisip na bilang. Sa ngayon, ang pormasayon ay binuksan na, at ang tatlong pangunahing paghihirap ay naghihintay kay Yehan. Ang anak na ito ba ang alagad ni Chin Wu daw? Napansin na ng mga malalakas na tao ng angkan ng Qin si Yehan sa sandaling ito. Sila rin ay mausisa tungkol kay Chin Wu daw, ang alagad na tinanggap sa unang araw ng angkan ng Qin, mayroon ba siyang kakayahang iyon?
Sa huling yugto ng malaking karangalan, tila ang mga alagad na tinanggap ng panganay na anak ay hindi maganda. Kung masisira niya ang hadlang, tiyak na mamamatay siya. Pinalayas na siya ng aming angkan ng Qin. Natatakot ako na ang titulong panganay na anak ay hindi na angkop sa kanya. Ang taong ito ay ang kanyang alagad. Sa ganitong edad at may ganitong lakas, napakarami sa aming angkan ng Qin. Tila nawala siya sa loob ng maraming taon. Si Qin Wu daw ay hindi lamang walang talento, kundi pati na rin ang mga mata ng mga alagad ay hindi maganda. Ang tanging kinikilala ng mga tao ay pinahahalagahan niya ang pag-ibig at katwiran. Hehe, binibigyang diin ang pag-ibig at katwiran. Sa palagay ko, ito ay simpleng buhay o kamatayan. Walang sino man mula sa aking angkan ng Qin ang nakapasa sa tatlong pagsubok na ito. Sa tingin ba niya ay may kakayahan siyang gawin ito? Sa tuktok ng banal na bundok, ang mga henyo ng angkan ng Qin ay tumitig kay Yehan, ang kanilang marangal na mga titig ay puno ng panunuya. Inaasahan nila ang mga alagad na tinanggap ni Qin Wu daw, ang unang henyo ng angkan ng Qin, ngunit hindi nila ito nakukuha, kasiya siya. Sa oras na ito, si Yehan sa kawalan ay naglakad na patungo sa unang taluktok ng bundok. Ang bundok na iyon ay tila kalmado, walang pagkakaiba sa mga ordinaryong bundok, ngunit nagbigay ito ng isang lubhang mapanganib na pakiramdam sa dilim. Bata, sumuko ka, ikaw ay kasing talino mo, paano mo nagawang gumawa ng isang hanggal na desisyon? Bamantong hininga si Qin Wu daw, ang figure sa tuktok ng bundok ay pagod kahit magsalita. Guro, sa tingin mo ba ang alagad na ito ay magiging isang taong walang puso at walang utang na loob? Ngumiti si Yehan, at papalapit na sa unang bundok noon, ikaw ang nangungunang henyo ng angkan ng Qin, kaya hindi ka dapat sumuko ng madali. Ikaw at ako, guro at alagad, bakit hindi tayo magsasama at ipapakita sa mga tao ng angkan ng Qin, ang tatlong pagsubok na ito na walang nakapasa, ay walang anuman sa atin, guro at alagad. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng angkan ng Qin ay malamig na tumawa, at maging ang pinakamalakas na tao ng angkan ng Qin ay may ekspresyon ng pagkawalang galang sa kanilang mga mukha. Kabanata 1827. Ikaw ay talagang isang mapagmataas na tao. Walang pakialam ang mga henyo ng angkan ng Qin. Ang tatlong pagsubok na ito ay palaging ginagamit ng kanilang angkan ng Qin upang parusahan ang kanilang mga miyembro ng angkan na nagkamali. Maaaring patawarin, ngunit walang nakapasa kailanman dito. Ha. Ako? Si Qin Wu daw, ay walang pinagsisisihan na tumanggap ng isang alagad na tulad mo sa buhay na ito. Kung gayon, ikaw at ako, guro at alagad, ay susubukan at lubos na sisirain ang daang ito patungo sa kamatayan. Sa sandaling ito, mula sa katawan ni Qin Wu daw, isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ang pinakawalan, at mayroong isang malakas na paniniwala sa kaligtasan sa kanyang malinaw na mga mata. Kahit na siya ay pagod at mahina sa sukdulan, ang kanyang espada ay dahan-daang inuugoy. Sa huling pakikibaka, ngayon na si Yehan ay nakapasok na, hindi na niya kayang protektahan ang kanyang sarili dito, kahit na para sa kanyang mga alagad, dapat siyang magpatuloy hanggang sa huling sandali. Nang makita ito, ngumiti si Yehan, muling sinindihan ni Qin Wu daw ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban, at sa ikalawang antas, maaari siyang manatili kahit papaano. Hehe. Kahit na malakas ang espiritu ng pakikipaglaban, kung gusto mong makapasa sa tatlong antas na ito, ang espiritu ng pakikipaglaban lamang ay hindi magtatagumpay. Natatakot akong ang batang ito ay hindi man lang makakapasa sa unang pagsubok. Nang makita na si Yehan ay nakarating na sa unang taluktok ng bundok, lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Yehan! Kinagat ni Yan Yulan ang kanyang labi, ngunit pagkatapos ay ang tinig ay naging isang buntong hininga. Tiningnan ni Wan Qiroxi ang kanyang alagad, alam niya na si Yan Yulan ay may ilang damdamin kay Yehan, ngunit susunod ang bata ay natatakot na mamamatay siya rito, kaya hindi na siya nagsalita pa. Ito ay dahil ang malamig na mga mata ni Wan Qiroxi ay nagpakita rin ng isang banayad na pagbabago nang tumingin siya kay Qin Wu daw. Dumating siya ngayon upang makita lamang ang paghihirap ng taong ito na nasaktan sa puso. Mamatay sa harap ni Ji, upang mapawi ang galit. Marahil, ngunit marahil, ano pa ang mayroon, kahit si Wan Qiroxi mismo ay hindi alam. Nang si Yehan ay nakarating sa unang taluktok ng bundok, ang nakakatakot na hanay ng liwanag ay muling binalot ang nakapalibot na mundo, at sa susunod na sandali, biglang nadama ni Yehan na ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay nabasag ng isang nakakatakot na puwersa sa sandaling ito. Nakakulong, kahit gaano pa siya pinagsikapan ni Yehan, ito ay parang isang batong lumulubog sa dagat.
Sa madaling salita, si Yehan ay naging isang ordinaryong tao sa sandaling ito, hindi niya magagamit ang anumang kapangyarihan sa kanyang katawan, at ang kanyang liksi ay bahagyang mas mahusay lamang kaysa sa mga ordinaryong tao. Swipe, swipe, swipe. Bigla, sa tuktok ng bundok sa ilalim ng mga paa ni Yehan, isang serye ng matatalas na mahahabang kutsilyo ay sumulpot mula rito na parang may mekanismo na nahawakan. Mayroong 10,000 mahahabang kutsilyo na siksik na nakapalibot, sa mga ito walang lugar na matitirahan, gusto ni Yehan na makalusot, maliban na lang kung lalakad siya sa espada ng paunti-unti. Gayunpaman, gamit ang lakas ng mga ordinaryong tao sa mga mata ni Yehan, ang pagsira sa bundok na ito ng mga espada ay tiyak na isang di makataong pagpapahirap. Nanginginig ang puso ni Yehan nang makita niya ang lubhang nakasisilaw na mga liwanag ng espada na lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga sandatang ito ay lubhang matalas, at mahirap para sa kanya na isipin kung paano nalampasan ni Qin Wu Dao ang antas na ito. Sa mundo, lahat ng mga mata ay nakatingin, ang bundok na iyon ng mga espada ay nagparamdam sa kanila, ang mga manunood, ng kaunting panginginig. Ang mga paa ni Yehan ay dahan-daang humakbang sa sandaling ito, at determinado siyang humakbang sa bundok ng mga espada. Gayunpaman, sa sandaling si Yehan, na isang mortal, ay humakbang sa bundok ng mga espada, ang nakakatakot na talim ay tumagos na sa bundok ng mga espada. Sa mga talampakan ng mga paa ni Yehan, ang mga agos ng dugo ay nahulog din kasama ang talam. Hiss! Sa isang iglap, ang tunog ng pagsinghap ng malamig na hangin ay nagmula sa bibig ni Yehan, ang kanyang mukha ay naging lubhang mapotla sa isang iglap, at ang mga patak ng pawis ay dumula sa kanyang noo na parang mga patak ng ulan. Sa sandaling ito, ang mga sulok ng mga bibig ng maraming tao sa nakapalibot na mundo ay umikot, at hinayaan nilang tumagos ang mga dulo ng mga espada sa mga talampakan ng kanilang mga paa. Ang ganitong uri ng pagpapahirap, ang pagtingin lamang dito, ay nagparamdam sa kanila ng panginginig sa kanilang mga puso. Ang binatang iyon kaya mo bang tiisin? Sa taluktok ng bundok, ang matalas na dulo ng espada ay tumagos na sa talampakan ng paa ni Yehan, at ang matinding sakit ay tumama, ang mukha ni Yehan ay biglang naging lubhang mapotla, at ang kanyang mukha ay napangit. Alam mo, si Yehan ay may katawan ng mortal ngayon, at hindi niya magagamit ang kanyang sariling lakas. Ang paglagos ng matalas na sandatang ito, ang sakit na tumutusok sa puso ay parang pagsasaksak sa katawan ng isang kutsilyo. Kaya mo lamang itong tiisin, ngunit hindi mo ito kayang labanan. Para sa buong taluktok ng bundok, gusto ni Yehan na maglakad patungo sa tulay na bakal patungo sa ikalawang taluktok ng bundok, hindi bababa sa 100 hakbang. Mahirap isipin kung ano ang magiging hitsura ni Yehan kung makukumpleto niya ang distansyang ito. Sa bundok ng mga espada, ang mukha ni Yehan ay napangit, at ang kanyang pawis ay tumutulo ng patak-patak. Gayunpaman, ang kanyang mga paa ay nahihirapang gumalaw. Ito ay ang unang hakbang lamang. Kung susuko siya ng madali, bakit pa magsisimula? Unti-unti, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga nasa paligid ng mundo, ang mga paa ni Yehan ay lumapag sa dulo ng isa pang espada, at habang ang bigat ng katawan ni Yehan ay nakapatong sa mga talampakan ng kanyang mga paa, ang matalas na sandata ay unti-unting tumagos sa lupa. Sa mga talampakan ng mga paa ni Yehan, ang dugo ay nahulog din sa mga agos kasama ang talam. Ang taong ito ay talagang kalmado. Kung isang ordinaryong tao, natatakot akong sumigaw na siya. Huwag kang mag-alala, ito ay simula pa lamang. Hindi gaanong madaling masira ang bundok na ito ng mga espada. Ang batang ito ay mabibigo na masira o mamamatay sa bundok ng mga espada. Hindi naman siguro, baka makapasa talaga siya sa mga bundok ng espada at dagat ng apoy at makapasok sa ikalawang antas. Kabanata 1828. Maraming pag-uusap sa mundo, at ang mga mata ng mga malalakas na tao ng angkan ng Zin at Qin ay nahulog din sa bundok kung saan naruroon si Yehan, na may walang pakialam na mga ekspresyon. Para sa angkan ng Qin, gusto ni Yehan na lampasan ang unang hadlang na ito. Mahirap ito, at kahit nalampasan ni Yehan ang antas na ito, ano naman? May dalawa pang antas na naghihintay sa kanilang guro at alagad. Noong nakaraan, walang nakapasa sa tatlong pagsubok na ito. Hindi naniniwala ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin na ang mga himala ay mangyayari kay Yehan at Qin Wu Dao. Ang ganitong uri ng kahirapan ay talagang hindi dapat maliitin. Kaya bang tiisin ni Yehan? Sa isang kawalan, ang mga kilay ng tatlo ni Daotong ay nagsama-sama sa isang salitang Sichuan, pinapanood ng kanilang sariling mga mata ang isang katawan na laman at dugo na tumatalon mula sa matalas na dulo ng isang kutsilyo. Naglalakad, ang ganitong uri ng larawan, kahit sino man ito, ay magkakaroon ng nakakapangangilabot na pakiramdam.
Para sa kapakanan ng emperador, ito ang sariling pagpipilian ni Yehan. Wala na tayong magagawa ngayon. Hindi natin kayang awayin ang makapangyarihang angkan ng Qin. Tiningnan ni Daotong ang mga makapangyarihang tao sa tuktok ng banal na bundok. Ang pagkamaharlika at kapalaluan sa mga mata ay likas, at ang mga ordinaryong tao ay walang karapatang tumingin sa kanila sa harap nila. Nakakainis. Mahigpit na kinuyam ni Xiao Yuangang ang kanyang mga kamao, na nakaharap sa kawalan ng lakas ng isang makapangyarihang puwersa, lahat sila ay nakaramdam ng pagkadismaya. Habang tinitingnan ang binata na naglalakad sa dulo ng kutsilyo, bumauntong hininga si Yan Yulan sa kanyang puso, isang ekspresyon ng kawalan ng pagtitiis ang sumilay sa magagandang mga mata na iyon, ngunit sa sandaling ito ay maaari lamang siyang manood ng mahina, tulong-wala tungkol kay Yehan. Sa sandaling ito, si Yehan ay nakalakad na ng higit sa 10 hakbang sa siksik na dulo ng kutsilyo. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, ang makinang natalim ay may mantsa ng nakasisilaw na dugo, at maging ang lupa sa tuktok ng bundok ay may mantsa ng dugo. Lahat ay pula. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng higit sa 10 hakbang sa bundok ng mga espada, ang mukha ni Yehan ay mapatla, at walang bakas ng takot ang nakikita sa kanyang mga mata. Ang daang ito na puno ng mga tinek ay hindi siya mapipigilan, paa. Si Yehan ay nagmamaneho pa rin sa bundok ng mga espada, hakbang-hakbang, nag-iiwan ng mga bakas ng dugo. Sa ikalawang taluktok ng bundok, inuugoy ni Qin Wu Dao ang kanyang espada ng walang pagod, at ang kanyang mekanikal na estilo ng pakikipaglaban ay sinusuportahan lamang ng isang malakas na paniniwala sa kaligtasan. Binibining Roxy, bukod sa ibang mga bagay, ang tiyaga ng anak na ito ay talagang pambihira. Nasira niya ang bundok na ito ng mga espada nang hindi man lang naglalabas ng tunog. Nang ang mambabasa ay tumingin kay Yehan sa bundok ng mga espada, may isang kaunting paghanga sa kanyang mga mata. Napakaganda na ng magagawa ni Yehan. Nang marinig ito, si Wan Cheng Roxy ay hindi nagsalita. Kahit na hindi niya itinanggi na si Yehan ay talagang natitirang, at mahirap humanap ng isang taong maihahambing sa kanyang mga kapantay, mas mahirap para sa kanya na aminin ito kaysa patayin siya. Sa bundok ng mga espada, si Yehan ay naglalakad, at nawalan siya ng maraming dugo ngayon. Bilang isang mortal, maaari lamang niyang umasa sa kanyang tiyaga at walang tigil na paniniwala upang suportahan ang kanyang sarili. Sa bawat hakbang pasulong, alam ni Yehan na malayo pa siya sa finish line, isang hakbang na mas malapit. Kaya, 2 oras ang lumipas, 5 oras ang lumipas, 8 oras ang lumipas. Sa bundok na nakakuha ng atensyon ng lahat sa nakapalibot na mundo, ang binata na nag-iisa na pumasok sa Daoshan Mountain na may katawan ng mortal ay hindi naglalabas ng tunog mula simula hanggang katapusan. Naglakad lang siya ng paisa-isa, papalapit sa finish line, iniwan sa likuran niya. Ang isang bangkos ng mga bakas ng dugo ay nagparamdam sa mga tao ng pagkagulat. Sa sandaling ito, sa ganitong oras, kahit na ang mga malalakas na tao ng angkan ng Qin ay bahagyang naantig. Kahit na hindi nila gusto si Yehan mula sa kalaliman ng kanilang mga puso, ang mga tunay na aksyon ng kabilang panig ay papalapit sa dulo ng unang antas ng paunti-unti. Bukod dito, ang binatang hindi nagsalita ay nagparamdam sa kanila ng isang pakiramdam ng kapalaluan, kakilakilabot na paniniwala. Matandang Qin Feng, kung ang kaharian ng batang ito ay hindi masyadong mababa, gamit ang ganitong uri ng tiyaga, maaari siyang gawin. Sa tuktok ng banal na bundok, isang matandang lalaki ang magaan na nagsabi. Matandang Qin He, masyadong maaga pa upang sabihin ito. Hindi pa niya nalampasan ang unang pagsubok. Marahil, bago pa siya malapit ng pumasa sa pagsubok, ang batang ito ay mamamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Isang matandang lalaki ang walang pakialam na nagsabi. Sinabi. Nang marinig ito, ang matandang lalaki na nagngangalang matandang Qin Feng ay hindi nagsalita, ngunit walang pakialam na tumingin kay Yehan sa tuktok ng bundok. Habang lumilipis ang panahon, si Yehan ay papalapit ng papalapit sa dulo ng unang antas. Kahit na sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na ang kanyang kamalayan ay lumalabo, ngunit ang nalalapit na katapusan ay nagparamdam din sa puso ni Yehan. Ang mga mata ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Para sa isang distansya na 100 hakbang, si Yehan ay naglakad ng halos 10 oras. Kung hindi dahil sa pangmatagalang pagsasanay, ang pisikal na fitness ni Yehan ay umabot sa isang napaka-abnormal na antas, at ang matagal na pagdurugo ay magdudulot kay Yehan na mahulog sa pagkabigla. Sa wakas, nang si Yehan ay bumaba mula sa siksik ng mga espada, nalampasan na niya ang hadlang ng bundok ng espada, at ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang tulay na kadena na nakasabit sa pagitan ng 2 taluktok ng bundok. Phew! Ang taong ito ay talagang nakalusot sa bundok ng mga espada, at ang haharapin niya sa susunod ay isang dagat ng apoy.
Nang makita si Yehan na nahihirapang bumaba sa bundok ng mga espada, ang kanyang mukha na hindi kailanman nagpakita ng anumang takot ay gumalaw sa maraming tao sa buong mundo. Ano kayang binata na may sobrang tiyaga? Isang ekspresyon ng paghanga ang sumilay sa mga mata ng isang malakas na tao mula sa angkan. Gayunpaman, ngayon na nalampasan na ni Yehan ang bundok ng mga espada, ang haharapin niya ay isang dagat ng apoy. Ang mga bundok ng espada at dagat ng apoy ay likas na magkakaugnay na mga hadlang. Ha! Ang taong ito na si Yehan ay sa wakas ay nakapasa sa mapanganib na bundok na ito ng mga espada. Sa kawalan, ang tatlo ni Daotong ay nakahinga ng maluwag. Sa paglalakbay ni Yehan sa bundok ng espada, ang bawat hakbang na ginawa ng kabilang panig ay magpapahang sa kanilang mga puso sa suspensyon at hindi maglakas loob na bumitaw. Ang swerte ay talagang maganda, ngunit ang mas malalakas ay darating pa. Depende ito sa kung paano ka magtitiyaga. Walang pakialam ang mga henyo ng angkan ng Qin. Kabanata 1829. Siyempre, ang ilan ay natuwa na ligtas na nakatawid si Yehan sa bundok ng mga espada, at natural na ang ilan ay hindi. Tila hindi ito kailanman mahuhulog sa likuran. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yehan ang nakasabit na tulay na bakal sa langit sa kanyang harapan, at isang ekspresyon ng pagiging matigas ang sumilay sa kanyang maputlang mukha. Kahit na naramdaman niya na ang kanyang mga paa ay halos walang silbi sa sandaling ito, hindi pa rin siya sumusuko. Pagkatapos makalampas sa tulay na bakal, makakapaglaban na siya kasama si Qin Wu daw. Ang aking sariling guro, si Yehan, syempre ay hindi kayang panoorin lamang siya sa isang desperadong sitwasyon. Ang dalawa sa kanila, ang guro at ang alagad, ay dapat na dumaan sa tatlong hadlang na ito upang makita ng mga tao ng angkan ng Qin. Ang tatlong hadlang na ito ay hindi pa kailanman nalampasan ng sinuman, para sa kanilang guro at alagad, ito ay walang bisa. Guro, kumapit ka. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tumingin sa unahan. Sa ikalawang bundok sa kanyang harapan, kahit na ang mga mata ni Qin Wu daw ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, patuloy niyang inuugoy ang kanyang espada at pinapatay ang mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan na sumusugod sa kanya, ngunit, hindi pa rin niya kayang pigilan silang lahat. Ang ilang mga uhaw sa dugo na alakdan ay umakyat na nga sa kanyang katawan, kinakagat ang kanyang laman at dugo. Ang eksena ay lubhang malupit at madugong. Hindi alam ni Yehan kung gaano katagal makakaya ni Qin Wu daw ang espiritu ng pakikipaglaban na ito. Maaari lamang siyang sumugod ng mabilis hanggat maaari. Kung ang dalawa sa kanila ay magtutulungan, ang sitwasyon ay maaaring magbago. Kaagad, determinado si Yehan na humakbang sa tulay na bakal na nakasabit sa langit. Ang buong tulay na bakal ay umuugoy sa langit. Habang si Yehan ay pumasok dito, ang pag-ugoy ay naging mas halata, na parang ang tulay na bakal ay babagsak anumang oras. Para itong pagpasok sa isang bangin, kung si Yehan, isang katawan ng mortal, ay mahulog, tiyak na mababasag siya. Ang makapal na mga cade ng bakal ay kumalat sa ilalim ng mga paa ni Yehan patungo sa kabilang taluktok ng bundok. Pumasok si Yehan dito, at kaagad ay may isang malinaw na tunog ng ginto at bakal na umalingaw-ngaw sa mataas na langit, ngunit ang tunog ay hindi maririnig. Ngunit nagparamdam ito sa mga tao ng panginginig, na parang may mga bug zone ng madilim na hangin na humihip patungo kay Yehan sa nakapalibot na kawalan. Bigla, sa sandaling si Yehan ay humakbang sa tulay na bakal, ang temperatura sa buong tulay ay biglang tumaas, na parang isang apoy sa langit ang biglang bumagsak, na nagdulot ng mga nakakatakot na apoy na kumalat sa buong tulay na bakal, at ang buong tulay na bakal ay naging isang-isang tsulay ng apoy. Si Yehan ay napapalibutan ng isang dagat ng apoy. Sa sandaling ang nakakatakot na apoy na iyon ay tumama, si Yehan, na may katawan ng mortal, ay biglang nakaramdam na ang kanyang katawan ay nagdurusa ng kakilakilabot na pinsala, at mayroong isang alon ng nakakatakot na init na nagmumula sa cade ng bakal sa ilalim ng mga paa ni Yehan. Nagparamdam ito kay Yehan na parang ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay nasunog, at ang mga sugat na naiwan ng tawirin niya ang bundok ng mga espada ay nagsimulang gumaling. Ang ganitong nakakatakot na temperatura, at ang sakit na dala nito, ay ilang beses na mas malakas kaysa sa bundok ng mga espada. Para itong isang ordinaryong taong nakakulong sa apoy, at maaaring masunog lamang ng buhay dito. Sa sandaling ito, sa nakakatakot na tulay ng apoy, ginamit ni Yehan ang kanyang bilis bilang isang mortal sa sukdulan, at tumakbo patungo sa kabilang panig ng tulay na bakal. At ang eksena na ito, nang makuha ng mga mata ng mga nasa paligid, ay parang isang taong nasusunog na nagpupumiglas at tumatakbo sa dagat ng apoy. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yehan ay nasusunog sa apoy, at ang buong tulay na bakal ay mga 100 metro ang layo.
Gayunpaman, si Yehan ay patuloy na nahuhulog, bumangon, at tumakbo muli sa tulay ng apoy. Pagpunta at pagbalik ng ganito, maiisip na si Yehan ay tiyak na sinunog ng nakakatakot na dagat ng apoy sa sandaling ito, at desperadong tumatakbo siya sa kabilang panig ng dagat ng apoy. Gayunpaman, kahit na ganoon, wala pa ring tunog ng mga hiyaw na nagmumula sa dagat ng apoy. Ang tiyaga at pagtitiyaga ng binata na iyon ay umabot na sa isang lubhang abnormal na antas. Nang makita ito, ang lahat ng nakakakilala kay Yehan ay hindi nakatiis, at hindi nakayanan na panoorin ang lubhang malupit na eksena na ito. Sa sandaling ito, ang mundo ay naging ganap na tahimik, lahat ng mga mata ay nakatitig sa tulay na bakal, at walang tunog na naririnig. Sa ikalawang taluktok ng bundok, si Chin Woo daw ay nahirapang lumingon sa sandaling ito at tumingin. Ang figurang tumatakbo patungo sa kanya ay nagparamdam sa puot sa paligid niya na mas malakas pa. Ang binata na iyon, ang kanyang pinakapinagmamalaking alagad, ay nagdurusa sa di makataong pagpapahirap para sa kanya. Pumatay 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 pumatay. Sa tuktok ng bundok, ang liwanag ng espada sa kamay ni Chin Woo daw ay sumabog ng mga maliwanag na liwanag ng espada, at ang bawat malakas na sigaw ay nagpapakawala ng puot sa kanyang puso, at ang bawat pag-uyog ng kanyang espada ay papatay sa uhaw sa dugo na makamandag na alakdan hatiin sa kalahati, ang itim na makamandag na dugo ay sumabog mula rito. Siyempre, sa sandaling ito, ang magguro at mag-aaral ay nagdurusa sa isang di maisip na krisis. Kung hindi nila ito malalagpasan, maaari lamang silang mailibing dito. Sa tulay na bakal, si Yehan ay natisod at tumakbo ng halos 2 minuto bago siya makatakas mula sa dagat ng apoy. Sa oras na ito, ang mga damit ni Yehan ay sira-sira, at sa nakalantad na balat, makikita ang mga bakas ng pagkasunog sa apoy. Ang mga peklat na ito ay halos sumasakop sa buong katawan ni Yehan, maging ang kanyang mukha. May mga paso sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, si Yehan ay mukhang mabangis at nakakatakot. Sa mga matang iyon, may mga bakas ng nakakatakot na mga ulap na may dugo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kasing talas pa rin ng mga espada, puno ng matigas na espiritu ng pakikipaglaban. Sa teritoryo ng angkan ng Qin, sila guro at alagad, paano sila mapapababa ng mga tao? Phew! Kahit na ang batang ito ay matagumpay na nakapasa sa unang antas, ngunit ang katapusan ay masyadong kaawa-awa. Ang lugar na ito ay talagang ang lugar kung saan ginagamit ng angkan ng Qin upang parusahan ang mga nagkamali. Gamit ang ganitong uri ng takot, walang nakapasa kailanman sa pagsubok. Dito, normal ito. Habang pinapanood si Yehan na matagumpay na dumaan sa dagat ng apoy, ang ritmo sa mga puso ng mga tagasanay sa nakapalibot na mundo ay tila nasa ilalim ng kontrol ni Yehan, at ang kanilang mga kalooban ay umuugoy kasama ang kanyang mga nakatagpo. Kabanata 1830. Kaya bang tiisin ni Yehan? Nang makita ang mabangis at nakakatakot na anyo ni Yehan sa sandaling ito, ang tatlo ni Daotong ay hindi na makapagpigil pa. Sa sandaling ito, si Yehan ay ganap na nasunog sa isang malaking lugar, kahit na ang ganitong uri ng pinsala ay walang anuman sa isang tagasanay, si Yehan ay may katawan ng mortal ngayon, at nararamdaman pa rin ni Yehan ang sakit na dapat tiisin ng mga mortal. May dalawa pang antas. Sa sandaling ito, ang puso ni Yan Yulan ay palihim na nanginginig, at ang kanyang dalawang kamay na jade ay mahigpit na magkahawak. Ang unang pagsubok na ito ay napaka-nakakatakot, mahirap talaga para sa kanya na isipin kung paano mabubuhay si Yehan sa susunod na 2 pagsubok. Guro, nandito na ako. Sa dulo ng tulay na bakal, tiningnan ni Yehan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng daan-daang libong makamandag na alakdan at may hawak na espada. Ang kabilang panig ay sumusuporta sa kanyang sarili gamit ang isang espiritu ng pakikipaglaban sa sandaling ito, marahil ay babagsak siya sa susunod na sandali. Si Chin Woo daw ang pangalawang taong talagang nagmamalasakit sa kanya nang dumating siya sa mundong ito. Isa rin siyang guro at ama. Kahit na hindi siya nakagawa ng ilang pag-atake, ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon upang tulungan si Yehan ng tahimik. Master ng espada, o si Yao Fentian, sila ay sadyang dinala ni Chin Woo daw upang dalhin si Yehan sa harap nila. Tinanggap ng sinaunang master ng espada si Yehan bilang kanyang alagad, at dahil kay Chin Woo daw, si Yao Fentian ay maaari lamang tumayo sa tabi ni Yehan upang protektahan siya mula sa hangin at ulan nang si Yehan ay nasa panganib. Ano ang ginawa ni Woo daw para kay Yehan nang hindi namamalayan? Para kay Chin Woo daw, ang taong ito na parehong guro at ama, syempre, imposibleng hayaan siyang panoorin si Chin Woo daw na maghirap sa harap niya, at maging mawala ng buhay. Marahil, ito ay dahil sa pagkamatay ng baliw na walang magawa si Yehan na baguhin.
Ngayon na si Qin Wu daw ay nasa krisis, hindi nahahayaan ni Ye Han na mangyari muli ang ganitong uri ng trahedya sa harap niya. Ang mga nagmamalasakit sa sarili ay mabubuhay magpakailanman. Ang mga yumapak sa sarili ay mamamatay magpakailanman. Kapag nakikitungo sa mga kamag-anak, kaibigan, at mga kapatid, si Ye Hanyi Bo Yung Tian ay may obligasyon, ngunit kapag nakikitungo sa mga kaaway, kung gayon maaari siyang maging isang masamang kontrabida at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tawa. Sa sandaling ito, hinugot na ni Ye Han ang espada ng kahabaan ng buhay, dahil sa harap niya, ang mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan na kasing laki ng isang kamao ay mabangis na sumugod patungo sa posisyon ni Ye Han. Itinuring nila si Ye Han na pagkain at gusto nilang kumain ng masarap. Uminom ng dugo ng aking guro, kainin ang laman ng aking guro, mamatay. Sa mga mata ni Ye Han, isang nakakatakot na puot ang sumabog. Ang espada sa kanyang kamay ay wala ng anino ng anumang mga galaw ng espada. Ang tanging meron siya ay karahasan at pagpatay. Ang espadang iyon ay nagwales, at isang malaking bilang ng mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan ay nawala. Lumipad, naging bangkay. Pumatay 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 pumatay. Ang bibig ni Ye Han ay umuungal, at ang mga nakakagulat na soundwave ay umalingaw-ngaw sa buong nakapalibot na mundo. Ang kanyang espada ay hindi matitinag, umaatake lamang ngunit hindi nagtatanggol, sinusubukang pumatay ng 100 patungo kay Qin Wu daw sa gitna ng daan-daang libong uhaw sa dugo na makamandag na alakdan. Ang duguan na daan ng posisyon ay lumalabas. Ang buong tuktok ng bundok ay natatakpan ng siksik na makamandag na insekto, hindi mabilang, at walang lugar na matitirahan. Kung gusto mong makalusot, dapat mong patayin ang daan-daang libong uhaw sa dugo na makamandag na alakdan gamit ang mga katawan ng mortal, o pilitin ang iyong sarili mula sa mga katawan ng mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan na tinapakan. Gayunpaman, ang bilis ng pag-atake ng uhaw sa dugo na makamandag na alakdan ay napakabilis at ang lason ay napakamalakas. Kung ikaw ay masaktan nito, ang lason ay agad na saisalakay sa mga laman loob. Maaaring sabihin na ang pangalawang antas na ito ay isang patay na dulo na. Ang oras ay hindi nakapasa sa pangalawang hadlang na ito, at ang mga lason na naipon sa kanyang katawan sa araw at buwan ay isa sa mga nakamamatay na susi. Swipe, swipe, swipe. Ang mga liwanag ng espada ay nagkakross sa harap ni Ye Han, pinapatay at inaani ang mga uhaw sa dugo na makamandag na alakdan na umaatake sa kanya ng sunod-sunod. Gayunpaman, ang estilo ng pag-atake ni Ye Han ay nagdulot lamang sa mga alakdan sa likuran niya ang mga nakakatakot na uhaw sa dugo na alakdan ay sumugod, at silang lahat ay nagtipon sa likuran niya at sumugod sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang likod ni Ye Han ay gumagapang ng mga nakakatakot na makamandag na insekto. Ang mga matatalas na kuko ay tumagos sa katawan ni Ye Han, na nagparamdam kay Ye Han na parang ang kanyang dugo ay hinihigop. Kasabay nito, ang nakakatakot ang lason ay iniksyon din sa katawan ni Ye Han. Ang lason ay napakalakas na naramdaman ni Ye Han na parang may 10,000 langgam na umangat-ngat sa kanyang katawan, na gustong kainin ang mga laman loob sa kanyang katawan ng paunti-unti. Ang ganitong sakit ay nagdulot ng pag-ikot ng mukha ni Ye Han kaagad, at ang bilis ng pag-uyog ng espada ay bumagal. Nararamdaman lang ni Ye Han ang nakakatakot na lason ng uhaw sa dugo na makamandag na alakdan, at hindi niya ito kinaya. Kaya maiisip paano nagpatuloy si Qin Wu daw, na isang mortal din, sa nakalipas na 6 na buwan. Umalis. Galit na sumigaw si Ye Han, nanginginig ang kanyang katawan, at ang espada sa kanyang kamay, na parang may mga mata, ay umikot at umugoy patungo sa kanyang likuran. Pagkatapos noon, ang itim na maulap na dugo ay sumabog, ang uhaw sa dugo lahat ng bangkay ng makamandag na alakdan ay hinati sa kalahati ng matalas na espada. Gayunpaman, ang katawan ni Ye Han ay sinalakay pa rin ng nakakatakot na lason ng uhaw sa dugo na alakdan. Hindi maganda ang sitwasyon. Ang ganitong uri ng makamandag na alakdan ay lubhang makamandag sa unang tingin. Nasaktan si Ye Han ng nakakatakot na makamandag na alakdan na ito sa pangalawang antas lamang. Ito ay napakamapanganib para sa kanya na harapin ang susunod na sitwasyon. Ang tatlo ni Daotong ay nagtinginan, at ang seryosong tingin sa kanilang mga mata ay nagiging mas mabigat at mas mabigat. Si Qin Wu daw ay nakulong sa antas na ito sa loob ng kalahating taon, at ang pinsalang kanyang natamo ay dapat na lubhang nakakatakot, ay tiyak na naglalakad sa lumang daan ni Qin Wu daw, walang makakaalam kung ano ang magiging hitsura niya sa huli, ngunit tiyak na hindi ito isang magandang sitwasyon.